Kung JJ, meron daw pong balak may plano daw pong mag-file ng kaso si Speaker Alvarez, dating Speaker Alvarez at mga ilang kasama niya dahil sa sinasabing insertion sa budget. Well, unang-una, we welcome it kasi handa naman natin na ipaliwanag lahat na nangyari sa budget process at wala naman tayong tinatago dahil alam naman natin na naging legal ang proseso na ipinatupad ng mababang kapulungan sa pagpapapasa ng budget. Ngayon, itong fina-file na kaso o plano nilang i-file na kaso, kung titignan lang natin yung timing, medyo nakakapagtaka kung bakit sila magfa-file ng isang kaso ngayon. Ang totoong issue po ngayon ay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun ang pag-usapan natin at yun ang tutukan natin. At kung titingnan din naman natin yung mga personalities behind this supposed case, isang kaalyado ng Vice President. 241 billion yun ha, na nawawala. Tapos smokescreen lang daw. Grabe naman kayo. Paano nyo nagagawang sabihin na smokescreen lang ito? Ang pinag-uusapan natin dito ay 241 billion. Bilyong pera ng taong bayan. At sino ang mga kakasuhan? Alam niyo yan, di ba? Si Martin Romualdez, si Saldico, at yung isa. Ewan ko, bahala na siya dyan, no? Kasi walang gagalaw ng budget na yan kung walang baspas ng speaker ninyo. So ano ngayon kung gusto nilang ilis ang issue, gawing politika? Paano naman yung pera ng bayan? Pababayaan na lang ba yun? Tatanggapin na lang ba natin na ganito na lang lagi? Alam mo sir, ang mga nagsasampa ng kaso, hindi naman pawang kaalyado ni Vice President Sara yan. Mga tao lang din yan na gustong malaman ang totoo kung saan napunta ang pera ng bayan. Kung talagang malinis ang konsensya ng mga inaakusahan, edi sana sagutin din nila, di ba, yung kaso. Bakit kailangan sabihin na smokescreen lang ito? Huwag natin kalimutan, ang pinag-uusapan dito ay pera ng taong bayan, ng sambayanan. Bakit kapag si Vice President Sara ang pinag-iimbestigahan ninyo, big deal na sa inyo. Pero kapag si Martin Romualdez o Saldico na yan, ang tatanungin, biglang smokescreen agad. Baliktad yata, di ba? Mga kababayan, bilyon-bilyon ang nakasalalay dito. Hindi ito simpleng paninira. Taong bayan ang pinag-uusapan dito. Inamin na nga, di ba, mismo ni Congresswoman Kimbo na maraming mga blanco sa GAA report. Yon, sa BICAM. Ibig sabihin, may mali talaga kong. Pero, anong ginagawa ng mga nasa kampo ni Romualdez? Depensa, di ba? Dinidepensahan niyo pa rin siya. Mismong kasama niyo na ang nagsasabi na may problema. Kayo talaga, Kongo, ang kapal naman. Kahit harap-harapan na lumalabas ang katotohanan, pilit niyo pa rin pinagtatanggol ang speaker ninyo. Love niyo kasi maraming pera, no? At isang taong gustong kumandidatong senador, nakaalyado din ng ating Vice President. So I suggest, let's stick to the issue, let's talk about the impeachment, at wag po natin kakalimutan, itong impeachment, medyo umiingay na po ito. Kung dati 215 signatures lang ang naiparating namin sa Senado, may nagpahabol pa pong 25 more signatures coming from other congressmen. This is not only majority, this is super majority of the House members calling for the impeachment of the Vice President. So these are the issues that we need to talk about and these are the issues that need answers. Hindi daw po sila nabibigyan ng kopya ng kanilang request. Siguro dahil hindi sila pumapasok sa Congress. Kasi kami lahat, may kopya kami ng enrolled bill. In fact, binotohan pa namin yan sa plenary. Siguro hindi pumapasok si dating Speaker Alvarez, kaya wala siyang kopya.